Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon mga kapatid sa gabing ito. At muli po ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At kumusta naman po yung bawat isa po sa atin? I hope tayo pong lahat po ay nasa mabuting kalalagayan at patuloy po nating naranasan po, nararamdaman po ang pagmamahal po ng ating Panginoon. At bawat isa po sa atin, alam ko po yung ilang po sa atin po ay galing pa pong trabaho. Yung ilang po ay pauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan, kaya ingat po tayo. At patuloy po na habang tayo po ay nagre-relax sa ating mga tahanan, at habang tayo po ay pagod sa mga work po natin, yung ibang po natin, yung iba po ay galing sa school, ay ma-relax po tayo ng pakikinig po ng salita po ng ating Panginoon. Kasi po, doon sa mga nakaraang araw po natin ay possible, masyado po tayong maraming challenges na pinagdaanan. But take this moment po para maintindihan po natin at patuloy po na ma-encourage po tayo ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At sa mga nakikinig po sa atin ay pwede po natin i-share po yung ating link. Pwede rin naman po natin i-mention po yung ating mga kaibigan sa Facebook na sa ganon ay pati po sila ay makapakinig po ng salita po ng ating Panginoon. And kung meron po kayong nais po na ibalita or i-share po sa ating mga pag-aaral, ay malaya-malaya po tayo na makapag-type po sa ating comment section. Sa mga may birthday po, mga may prayer request, ay pwede po na i-chat nyo na po dyan para mamaya po sa ating closing prayer ay maisama po natin po ito sa pagtatapos po natin. But alam ko po, ng bawat isa po sa atin ay very excited na po ulit para po makapakinig po ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po yun, ay tayo muna pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras po ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Para muli, Panginoon, makapakinig, makapag-aral ng inyong mayamang salita. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Give us knowledge, wisdom, para na sa ganon ay maintindihan po namin ang salita niyo po sa oras po ito. Salamat, Panginoon. At lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay binibigay po namin po sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Papuri po sa ating Panginoon. At another challenge po, nais na ituro po sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito. Tayo know, yung bawat isa po sa atin ay makaka-relate po dito kasi itong pag-uusapan po natin ay it is a normal na pinagdadaanan po natin at normal na dumaraan po sa bawat isa po sa atin. Okay? Sabi nga po nung isang author na nabasa ko, sabi po doon, ang ating Panginoong Hesus ay meron po siyang nag-iisang anak na walang kasalanan. Pero wala po siyang mga anak na hindi po nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. So, normal po yun. Kaya ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag po nating suffering. Okay? Suffering or paghihirap, yet rejoicing. Okay? Kumbaga sa Tagalog ay paghihirap, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay merong tinatawag na kasiyahan or kaligayahan. So, lagi nating tatandaan na ang suffering po ay normal po yan sa bawat isa po sa atin. Okay? In the book of James, mababasa rin po natin po yan. Okay? And in yung ating pinakang passage po natin ay sa aklat po ng unang Pedro or in the book of 1 Peter chapter 1 verse 1-9. So, dito maintindihan po natin na ang suffering po ay merong mga purpose sa buhay po natin. Ang suffering po ay may kanya-kanyang hangganan at syempre, ang suffering po ay ginagamit din ng ating Panginoon para palakasin yung pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Kaya, from very beginning po ng sulat po dito ni Peter sa mga listener po niya o sa recipient ng kanyang letter, ay makikita natin yung kanyang greetings at yung kanyang pagpupursige to encourage yung kanyang mga readers na makakabasa po nito. Okay? Basahin po natin from introduction po natin. Yung akalat po ng 1 Peter chapter 1 hanggang verse 2, sabi po ganito. Yan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of dispersion in Pontus, in Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. And sa verse 2 po, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with this blood, may grace and peace be multiplied
to you. Okay, maganda po yung yung beginning po ng letter po dito ni Peter. And actually it is a greetings, a formal letter na binibigay niya po sa kanyang mga readers. Okay, kasi kung titingnan po natin, meron po ditong pag-i-encourage pa lang po dito. Okay, greetings in the name of Jesus bilang apostol ng ating Panginoon. And dito makikita natin, ang binanggit niya po dito, yung sanctification. And tayo po ay na sprinkling with the blood of Jesus, and peace be multiplied to you. Okay, actually ang purpose po ng letter po ni Peter ay para po ma-encourage po yung mga early Christian to fight against persecution. Kasi po nung time po nila, yan, madalas po kasi yung mga lingkod ng ating Panginoon, mga Jews, madalas po madalas nag-i-scattered po sila. Na-exile po sila sa iba't ibang lugar. Okay, and doon sa point na po yun, nakakaranas po sila ng tinatawag nating persecution, mga paghihirap. Okay, whether ito po ay physical persecution, spiritual persecution, nakakaranas po sila ng kagutuman, ng pananakit galing po sa ibang tao. So andun po yung pag-encourage po sa kanila ni Peter na sila po ay patuloy na manampalataya at magsumikap para maging tapat po doon sa ating Panginoon. Well, gano'n naman po tayo. Despite of suffering and trials, ang nais po makita ng Diyos is paano natin ipapakita yung ating pagiging faithful na servant ng ating Panginoon. And kung titignan natin, paano po ba in-encourage ni Peter ang kanyang mga listeners, yung kanyang mga readers na magpatuloy sa ating Panginoon despite of suffering na kanilang mga pinagdaraanan. So bukod po doon sa kanyang beginning ng kanyang letter, ay meron pa po siyang way na binanggit paano po sila mag-i-endure, paano po sila magiging matyaga o magiging magalak sa kabila ng mga pagsubok. So, 3 bagay po yung ating pag-uusapan. Sabi po dito, ini-encourage po sila ni Peter na magkaroon po sila ng tinatawag na pag-asa. Okay? Kasi siyempre, kapag nandun ka sa times of suffering, trials in life, parang nadi-discourage po tayo. Nawawala po tayo ng pag-asa. But the letter of Peter to everyone is to give encouragement na kailangan magkaroon po sila ng pag-asa. Kaya sabi nga po dito, how does God give us hope in times of suffering? Paano ba binigyan ng Panginoon ng pag-asa yung bawat isa po sa atin, especially the early Christian, para makapag-endure po tayo sa mga suffering na mga pinagdadaanan po natin? And paano encourage ni Peter yung mga listeners po niya, mga readers po niya, mga sinulatan, na mag-endure sa panahon ng paghihirap? Basahin po natin yung verse 3 hanggang verse 5. Sabi po ganito, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Sa verse 5, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Okay, maganda po yung sulat po dito ni Peter, yung bungad po ng kanyang sulat for greetings, and then pinasok na po dito bigla yung sila po ay magkaroon ng pag-asa kasi nga po they are hopeless dahil sa mga pinagdaraanan po nila sa buhay. Pero ang encouragement po sa kanila ni Peter po dito, parang sinasabi sa kanila ni Peter na yung mga pinagdadaanan po natin, pangsa ngayon lang yan. Kumbaga, kung may suffering ka, sinasabi ni Peter, ngayong araw lang yan. Ngayong linggo lang yan. After that, wala na rin yan. Sa halip na mag-focus ka dun sa suffering mo, na mag-stuck ka dyan, then kailangan magpatuloy ka. Bakit? Kasi sabing ganun dito ni Peter, kaya sila dapat magkaroon ng pag-asa, kasi sa kabila ng suffering, magiging magalak sila, sapagkat ang bawat isa po sa kanila ay merong hinihintay na tinatawag na inheritance in the future. Okay, and ang maganda po dito, binanggit po dito ni Peter sa verse po natin, na yung inheritance na yon is imperishable. Okay, undefiled and unfading. Ibig sabihin, yung bawat Kristiyano na sinulatan ni Peter, ganun din po sa bawat isa po sa atin, na mga anak ng ating Panginoon, meron po tayong inheritance na hindi nasisira, hindi nawawala, at hindi
kukupas o hindi mabubulok na kailangan pag-ingatan at asamin ng bawat isa po sa atin. And ano yung inheritance na yon? To give us hope yung bawat isa po sa atin na nakakaranas ng mga suffering. Una po, sabi po dito, yung tinatawag nating our future inheritance, una po yung tinatawag nating salvation. Okay? Kumbaga, parang sinasabi ni Peter, suffering lang yan, pagsubok lang yan, problema lang yan, nakakaranas tayo ng mga pain, physically, spiritually, or emotionally, pero lagi nating tatandaan, we have a future inheritance. Okay? And yung future inheritance na yun, hindi kayang nakawin ng kahit sino man po sa atin. O ng kahit na sino. Kasi yung inheritance na yun, yung tinatawag natin na salvation. Kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Na yung salvation na yon, hindi siya kayang tumbasan ng mga suffering na pinagdadaanan po natin. Kasi after that suffering, we have salvation na magsisilbing joy ng bawat isa po sa atin. Kaya sana po mga kapatid, sa lahat po na nakakaranas ng mga pagsubok, lagi nating tatandaan na we have salvation na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya i-endure po natin, pag sumikapan po natin, yung suffering na pinagdadaanan po natin. Then after that salvation, inheritance na galing sa ating Panginoon, syempre po yung tinatawag nating the second coming of Christ. Yung second coming of Jesus Christ, ito isa sa pag-asa rin po natin. Kaya actually, marami po sa atin possible, or especially yung mga disciple ng ating Panginoon, mga followers ni Christ, even in the early Christian, nakakaranas po sila ng persecution, parang sila, ang prayer na lang nila, bumalik na si Jesus. Mangyari na yung second coming. Parang tayo, ganun din po tayo. When we are hopeless, parang wala na tayong pag-asa. Parang ang solusyon po natin, wakasan ko na lang buhay ko. Pero dapat pala hindi ganun. Ang maging point of view po natin, itong suffering na ito, mawawala din ito. Kasi darating yung time, merong ipinangako ang Diyos na siya po ay babalik. And sa kanyang pagbabalik, pangako ng ating Panginoon, ay bawat isa po sa kanya na magtitiwala at sasampalataya, ay isasama niya po doon sa kanyang kaharian. Magkakaroon ng tinatawag na salvation. Siyempre, without the second coming of Christ, hindi natin makukuha yung tinatawag nating salvation na yon. Okay? Although there's a process in salvation, pero mahalaga pa rin yung second coming na hinihintay ng bawat isa po sa atin. Kaya sana, magtiis po tayo, mag-endure po tayo sa mga suffering po natin hanggat wala pa po yung ating Panginoon. Kasi sa second coming ni Jesus Christ, ito na po yung joy o yung kaligayahan ng bawat isa po sa atin. And syempre, dahil meron tayong salvation sa second coming ni Christ, lahat po tayo ay kakasamahin niya po sa tinatawag nating langit na bayan. Okay, kaya sinasabi ni Peter dito, that is temporary. Yung suffering natin, temporary lang yan. Yung mga bagay na meron tayo sa mundo, that is temporary. Pero yung kasing inheritance na hindi nasisira, hindi nawawala, at hindi nananakaw, ito yung inheritance natin doon sa langit na bayan. Okay, pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple, sa bawat isa po sa atin, na every one of us, ginagawa niya ng bahay doon sa langit na bayan. Okay, kasi po doon sa heaven, wala na po doon suffering. Sa langit, wala na po doon pag-iyak, wala na rin po doong pain or anything na pwedeng nararanasan po natin dito sa badong ibabaw, wala na po noon pagdating po natin doon sa langit. And that is our hope. That is our future hope. Na parang ikaw, sige, titiisin mo muna yan, yung mga pinaghihirapan po natin sa mundo. Hanggat andito tayo, andun yung pagtitiis. Pero after that, yung second life po natin, andun yung ating joy, kaligayahan, na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sana, dun sa unang bagay po natin, magkaroon po tayo ng tinatawag natin na pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa po, sabi po dito, sinasabi ni Peter sa kanila to encourage them, na pagtagumpayan yung mga suffering is magkaroon sila ng tinatawag na pananampalataya. Okay, we live by faith and not by sight. Okay, sabi nga po, kadalasan, kapag po ang buhay ng Kristiyano very smooth, walang pagsubok, doon natin parang pinipraise yung Panginoon, na-appreciate po natin si Lord. Pero kapag po dumarating na po yung mga suffering sa buhay po natin, may mga pagkakataon na minsan kine-question na natin yung Panginoon. Minsan iniisip natin na mahal pa ba ako ni Lord? Bakit ko nararanasan to? Pero dapat pala, in times of suffering, mas makita natin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Na kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoon. Tingnan po natin yung verse 6 hanggang verse 7. Sabi dito, in this you rejoice,
Though now, for a little while, sabi po dito, pansamantala, if necessary, you have been grieved by various trials. Kaya ito yung sinasabi ni Peter dito. Parang maging masaya tayo kahit sa mga ilang sandali, makakaranas tayo ng mga pag-iyak, pagtangis po natin, paghihirap, dahil sa mga iba't ibang klase ng trials. Marami pong iba't ibang klase ng pagsubok, trial sa buhay. Pwedeng nagkasakit ka o magkakasakit ka, pwedeng mawalan tayo ng mahal sa buhay, yung grief na tinatawag, pwedeng ma-discourage po tayo. That is various trials na pwede nating pagdaanan. Kaya sabi po dito sa verse 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Okay, dito maganda dito, binabanggit dito ni Peter na andun talaga yung trials, andun talaga yung suffering. For a while. Kasi hanggat hindi pa dumadating si Lord, andun talaga yung problema po natin. Hanggat buhay po tayo sa bandong ibabaw at wala pa yung ating Panginoong Hesus, may mga suffering talaga tayong pinagdadaanan. Kaya lang, minsan, kapag andun tayo sa suffering na yon, minsan, nagiging negatibo yung mga iniisip po natin. That's why in-encourage sila na Peter na wag ganun, dapat maging positibo kayo. Okay, and ito yung mga minsan nagiging response po natin kapag po nagiging negative yung ating mga pagtingin sa buhay kapag may mga suffering po tayo. Like for example, sabi po dito sa next slide po natin, our response when we encounter trials in life, unang-una, sabi po dito, we keep on asking why. Kapag po nakakaranas po tayo ng mga iba't ibang klase ng pagsubok, we keep on asking why. Minsan, Lord, bakit ganon? Bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ganito yung nangyayari sa kanya? May mga ganon tayong why sa buhay po natin. Okay, sa halip na natanggapin natin yun, ni-endure natin po yun, walang mangyayari dun sa kakatanong po natin, sa mga pinagdadaanan po natin. Okay? So, pangalawa, we feel hopeless. Nakakaramdam po tayo ng kawalan ng pag-asa kapag po may mga suffering na encounter yung bawat isa po sa atin or trials, various trials in life. Pangatlo, pinakang maano po dito, we feel depressed or having anxieties sa buhay po natin. Kapag sinabing anxiety, ito yung natatakot ka sa mga bagay-bagay, even sa future, sa mga present life na meron ka ngayon. Okay, pero siyempre, ang pangako ng Panginoon nakalagay sa Bible, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi binigyan niya tayo ng espiritu ng katapangan, ng kasipagan, ng merong pananampalataya. Kaya dapat wag tayo magpapadala sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay. And pang-apat, when we encounter trials in life, various trials in life, we blame others. Bine-blame natin yung ibang tao. And the worst scenario, sometimes, many people, may mga pagkakataon, bine-blame nila yung Panginoon. Okay? Parang alam niyo yun, nung okay yung buhay natin, pine-praise natin si Lord, pero nung may pagsubok na, bine-blame na natin yung Panginoon. Okay? Parang same nung nangyari kay Jesus, no? Nung pumasok siya dun sa triumphal entry, pinay-praise siya ng mga tao. Pinupuri siya. Pero nung time na nandun siya sa suffering, sila rin yung sumisigaw na ipako sa krus yung ating Panginoon. So, ganun din tayo minsan. We praising God kapag may magaganda nangyayari, pero sometimes, kapag hindi na maganda, bine-blame natin yung ibang tao and even yung ating Panginoon. Without knowing, ano ba talaga yung purpose ng mga trial sa buhay po natin? Why we are experience any kinds of suffering? Bakit inaalaw ni Lord? Hindi binibigay ni Lord, inaalaw ni Lord yung mga suffering sa buhay po natin. Okay, actually, binanggit din naman po dyan ni Peter kung ano po yung dahilan. And dito makikita natin, what is the purpose of suffering in our life? Bakit ba talaga natin pinagdadaan to? Bakit inaalaw ni Lord? Sa una, sabi po dito, to test our faith. Para matest yung ating pananampalataya. Actually, mas maganda nga kung nakakaranas tayo ng suffering Kasi meaning to say, tinetest ni Lord yung faith natin. Kasi kung wala na tayong suffering na pinagdadaanan, wala na mga problema, ibig sabihin, wala ka ng faith nun. Okay? Kasi ang purpose talaga ng suffering, to test yung faith natin para mas lumago tayo sa ating pananampalataya. Just like what happened to Job, na lingkod ng ating Panginoon. Sunod-sunod yung suffering po niya, yung trial sa pinagdaanan niya, but despite of that, andun pa rin yung kanyang pagtitiwala.
pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga dun sa second po natin, to test our loyalty. Okay, dito kasi natin makikita at dito makikita ni Lord kung talaga bang totoong lingkod niya tayo. Kung talaga bang totoong Kristiyano tayo na sumasampalataya sa ating Panginoon. Kasi mabilis sabihin na we are loyal to God kapag maganda yung buhay natin. Pero kapag parang gusto mo nang i-curse yung mga nangyayari sa'yo, dito mo rin makikita at makikita ng Diyos kung talaga bang loyal ka pa rin dun sa ating Panginoon. So, sana maging faithful tayo kay Lord in times of suffering, pain, andun pa rin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. And pangatlo, one of the purpose of suffering, various suffering in life is to strengthen our relationship to God. Kasi through dun sa mga trials na yon, mas na-strengthen yung relationship natin kay God. Sa paanong paraan? Kasi pag may problema ka, kay Lord ka tatawag. Kapag may pagsubok ka, di mo alam yung nangyayari sa buhay mo, si Lord yung tatawagin mo. Mananalangin ka sa Kanya. Okay? Ang problema lang nito, kapag may problema ka na, hindi ka pa lumalapit kay Lord. Hindi ka pa tumatawag sa ating Panginoon. Kaya ang maganda dito kay Peter, nung nalaman niya na yung mga early Christian, mga kapatiran na kilala niya doon, ay nawawalan na ng pag-asa, sinulatan niya agad na magkaroon sila ng faith kay Lord, maging loyal sila, at hayaan nila yung mga suffering kasi through that way, na-strengthen yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay, and sabi po dito, sa next po natin, to be purified like gold. Kasi ganun po tayo. Talagang, alam niyo yun, kapag yung gold kasi, para masala po talagang gold yan, dinadaan po talaga yan sa apoy. Okay? So, ganun din naman po tayo. Para makita yung pagiging purified natin as Christians, sabing ganun ni Peter, kailangan dumaan tayo sa apoy. Which means yung apoy na yon, yun yung mga suffering na pinagdadaanan po natin. Na after ma-endure natin yung suffering na yun, then, papapakita natin kay Lord yung ating faith, yung ating loyalty, yung ating relationship sa Kanya, and makikita niya that we are a true followers of Jesus Christ. Okay. Sana makita po natin po yun, mga kapatid. Kasi alam ko lahat po tayo or possible yung ilan po sa atin na andon sa times ng suffering ng buhay po nila. So meron dito ang konting reflection. Okay, gusto ko pag-isipan din po natin yung buhay po natin po ngayon sa mga nakaranas po ng suffering. Sabi po dito, during times of suffering, does my faith endure? Kapag ba may suffering ka or ngayon mismo meron ka pinagdaraanan na suffering, andun pa rin ba yung faith natin para manatili sa Panginoon? Or baka nawawalan rin tayo ng pag-asa sa Kanya at nagiging hopeless na po tayo. So sana wag po maging ganon. Okay, wag tayo maging faithless, kundi magkaroon tayo ng faith na ayon dun sa ating Panginoon. Okay? Pangalawa, in times of suffering, do I bring glory to my Lord? Kasi alam nyo, yung suffering po pala, pwede ka rin magbigay ng glory kay Lord through suffering. Yung binanggit po dyan ni Peter. Kasi yung suffering na yon, kapag nakita ni Lord na loyal ka sa Kanya, faithful ka sa Kanya, at nakita rin ito ng ibang tao na tapat ka pa rin sa ating Panginoon, then nag-glory pa yung ating Panginoon. Tignan nyo yung nangyari kay Job. Diba? Nag-glory pa yung Panginoon kasi naging tapat si Job. Naging tapat siya doon sa ating Panginoon despite doon sa mga suffering na kanyang pinagdaanan. Sabi po dito sa sinusunod po natin, reflection, do I rejoice even though I meet trials and suffering? Nagagawa pa rin ba nating maging magalak, maging masaya, maging kalmado kapag tayo po ay nakakaranas ng mga trials and suffering in life? Okay? So mahirap kasi kung habang buhay, malungkot na lang tayo kapag may problema. Kasi normal po yung problema. So habang buhay na lang po tayo magiging malungkot. So ayaw ni Lord ng ganon. Gusto rin ni Lord na in times of suffering, papakita pa rin natin yung ating buong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon and maging magalak pa rin po tayo sa mga problema na ating pinagdadaanan. So mahalaga po yung dalawang yun, mga kapatid, in times of suffering. Okay, una, magkaroon tayo ng hope. Pangalawa, pananampalataya. And pangatlo, sabi po dito, magkaroon tayo ng tinatawag na pagmamahal. Have love. Okay, kailangan manaig pa rin sa atin yung pagmamahal. Kasi may mga tao, kapag full of suffering na yung pinagdadaanan nila, parang ayoko nang maging mabait. Okay, nakakapagod na maging Kristiyano. Nakakapagod na magbigay sa kapwa. Minsan ganun po tayo. Pero in times of suffering, kailangan
mayroon pa rin tayong pagmamahal. Okay, in 1 Peter 1:8 and 9, sabi po ganito, last verse po natin, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Okay, dito makikita natin na yung Panginoon, kung talagang mahal natin si Lord, kahit hindi natin siya nakikita, kahit minsan parang hindi mo mapil si Lord kasi nga may nauunahan tayo ng mga problema natin, ng emotion po natin, pero dahil mahal mo yung ating Panginoon, nagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Okay, mananatili ka pa rin doon sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, sabi po dito sa po natin, sa next slide po natin, to rejoice in times of suffering. Okay, para maging magalak tayo, mapanatili natin yung love doon sa ating Panginoon. Kasi sa totoo lang po, minsan nawawala yung love natin, hindi lang kay Lord, kahit sa ibang tao o sa mga paligid po natin, kapag may suffering po tayong pinagdadaanan. Like for example, kahit sa work, kapag feeling mo ang toxic na doon sa work mo, hindi mo na mahal yung trabaho mo. Kaya aalis ka na doon. Kapag yung halimbawa, sa loved ones natin, pag feeling mo parang hindi na okay yung relationship natin, puro na lang tayo trials, puro na lang tayo away, parang nawawala yung love kasi may suffering. So yung suffering, kapag nanguna po yan sa atin, hindi natin na-endure, nawawala po yung love na meron po tayo. Kaya ang maganda po dito, sabi po dito, to rejoice in times of suffering, we need to remind ourselves. Kailangan ma-remind mo yung sarili mo. Sa paanong paraan? Una, remind yourself that everything in this world is temporary. Kailangan maintindihan po natin na temporary lang naman lahat yun. Especially yung mga paghihirap. Yung paghihirap natin, that is temporary. Kasi, bakit temporary? Kasi meron tayong eternal joy na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sabihin na natin, paano magiging temporary yun? Hanggat andito ka pala sa mundo na buhay ka, may problema. Temporary pa rin po yun. Kasi hindi naman habang buhay yung buhay natin sa mundong ibabaw. When we say temporary, lahat ng bagay dito sa mundo natatapos. Pero yung eternal glory, yung eternal rejoice na nagmumula sa ating Panginoon, andun sa first point natin na inheritance na nagmumula sa ating Panginoon. So isipin na lang po natin mga kapatid na yung suffering po natin, panandalian lang po yan. Saglit lang po yan. Dadaan lang po yan. Parang ulan. Dadaan lang po yan. And kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon, magagawa pa rin natin mag-rejoice kahit sa mga pagsubok na meron po tayo. Okay? And pangalawa, remind yourself or ourselves that God is Almighty. Lagi nating tatandaan na meron tayong dakilang Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kasi kung alam mo na meron kang dakilang Diyos, bakit ka mag-aalala? Kung naniniwala ka that we have a great God, then anuman yung suffering po natin, kayang-kaya tayong i-save ng Panginoon sa mga bagay na hindi magagandang bagay na pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. And pangatlo, yan, we are saved from our sins. Lagi nating tatandaan na in times of suffering, remind yourself that niligtas ka na ng Panginoon. Okay, huwag ka nang babalik sa dati mong pamumuhay. Manatili ka sa pagmamahal sa Diyos, manatili kang mahalin ng Diyos at maramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon because we are already saved mula sa ating Panginoon. And pang-last po natin, sabi po dito, because we have inheritance in heaven. Okay? Kung iisipin lagi natin yung inheritance natin sa langit, iisipin natin na sandali lang naman yung suffering dito sa mundo. Kaya nga sabing ganon din ni Pablo, we need to set our mind on things above. Kasi kung iseset mo yung mind mo sa mga bagay dito sa mundo, hindi lahat kasi ng bagay dito sa mundo maganda. At mapipil mo na okay naman. Kasi may mga trials po talaga. Pero when we set our mind on things above, kapag ang mindset mo nakatingin lagi dun sa langit para sa Panginoon, ano man yung suffering natin, iisipin lang natin na sandali lang to. Matatapos din to. Okay? Kasi andun yung ating inheritance na nagmumula sa ating Panginoon. Okay, sabi po dito sa ating conclusion, mga kapatid, sabi po ganito, to sustain and overcome trials and suffering in life, we need to have these three things in our life. Hope, faith,
and love. Okay. Mahalaga po ito kasi dito in-encourage ni Peter yung mga Kristiyano nung nawawalan po sila ng pag-asa. Unang-una, magkaroon sila ng pag-asa kasi meron po silang inheritance mula sa Panginoon. Tayo rin po yun. Pangalawa, we need to have faith. We need to have faith kasi alam po natin na yung faith na yon ay nagsisilbing pananampalataya natin sa Kanya na ano man yung pinagdadaanan po natin kaya nating ma-overcome and to strengthen yung ating relationship sa ating Panginoon. We need to have love kasi kung mahal natin si Lord, mananatili tayong tapat at loyal sa ating Panginoon. Ano man po yung mga suffering na ating pagdadaanan. Kaya sana mga kapatid, sa lahat po na nakikinig po ngayon, hindi ko man po alam yung suffering na meron po kayo ngayon, but I believe po na sa tulong po ng ating Panginoon, magkaroon lang tayo ng pag-asa, pananampalataya, pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon, we can endure everything na mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Yun po yung ating paalala at tayo pong lahat po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras po ito. Salamat sa patuloy na pag-iingat, paggabay po sa amin, sa mga salita mo na aming napakinggan, ay magsilbing kalakasan po namin, Lord God. Magsilbi, Lord God, na encouragement po sa amin, na magtapat po sa inyo. Magkaroon kami, Lord God, ng pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, na nagmumula po sa iyo, na sa ganun ma-endure po namin lahat ng suffering na pinagdadaanan po namin. Salamat, Panginoon. At kayo po'y mag-iingat sa inyong mga lingkod, sa mga nakapakinig po ngayon. Ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Praise God po at papuri po sa ating Panginoon mga kapatid. And this time po, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ay dadako lang po tayo sa ating mga balita. Pero bago po yun, kung meron po kayong nais po dyan na maipag-pray po, ay makikilagay din po dyan mga comment po para mabasa po natin po sa ating comment section. But yung ating mga balita mga kapatid, ay unang-una po yung ating Sunday worship. So bali this coming Sunday po mga kapatid ay meron lang po tayong corporate worship. Isang panambahan lang po tayo. At ito po ay gaganapin po natin ng alas 8 po ng umaga. Okay, medyo naging maaga po tayo ng isang oras kasi po meron po tayong power interruption ng alas 6 po ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi dito po sa lugar ng Olonga po. Kaya po yung service po natin. But next Sunday po ay tuloy na po tayo sa next schedule po natin. Okay po, pwede po nating i-remind po yung mga kakilala po natin na baka hindi po nakakapakinig po ngayon na tungkol po sa ating Sunday service para po sa Sunday po na paparating. And sa mga ilang balita po natin, so bali po yung ating mga gawain po, yung ating nightlight every Wednesday, yung ating, sorry po, every Friday po yon, yung ating midweek every Wednesday po yan, and yung ating prayer breakfast every last Saturday of the month, ay patuloy po nating ipag-pray po yan para po sa ating Panginoon at atinanda rin po natin. Okay, at binabalita rin po natin sa Kalaklan po ay magkakaroon na rin po ng anniversary. Ika-14th years po yun ng Kalaklan anniversary. Dito po siya gaganapin sa 20th Church. At yun po ay sa May 12, Saturday po yun. So, pasama po sa prayer po ito and patuloy po na suportahan po natin yung gawain ng Kalaklan Church of Christ. Yan. Sa mga ilang balita po natin, bukas po, meron po tayong Dorcas Fellowship sa mga kababaihan po natin. Yan, gaganapin po natin po yan sa baba. Yan yung sa bukas, sa kababaihan. Ayan, so, okay po. So, yan po yung gawain po natin. And meron din po silang anniversary yan yung Brother Dave, no? Ayan, so meron din pong gaganapin po na anniversary po yung ating Dorcas. Yan po ay sa March, Brother Dave? March 22, Saturday din po yun. Sana supportahan po natin po yan. Dito po yung gaganapin po, no? Yan, dito po sa church po natin, supportahan po natin po yan. And pag-pray po natin po para po sa ating Panginoon. And sa youth camp po natin, yung ating Trailblazers, malapit na rin po yan. Serving God, serving with purpose sa mga youth po natin. Yan po ay sa April 23 to 26. Kaya sana po magpa-register na po tayo. Meron po yung registration na 500 pesos. Including na po dyan yung ating food,
yung pag-stay po natin, at syempre po yung t-shirt po natin, kasama na rin po dyan. So sana po, ma-encourage po natin yung mga ilang youth po natin na maka-attend po sa ating youth camp. And bukas na rin po, meron din po tayong Builders Fellowship, alas 4 po ng hapon. Pag-pray po natin sa mga kalalakihan po, suportahan po natin po yan. And meron din pong seminar po bukas dito yung PCBS. Okay po, meron po tayong mga representative, kaya sana suportahan din po natin. So yun po yung ating mga ilang balita, at kung meron po ako nakalimutan, pwede nyo pong i-chat po dyan para sa mga nakikinig po sa atin. Nanonood ay makita rin po nila, babasa po nila yung ating mga balita. And sa mga may birthday po, happy birthday po sa mga birthday celebrant po natin. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary, happy anniversary po. At patuloy po na manaig po yung pagmamahal po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. That is our announcement. At kung wala na po, ay tayong lahat po ay sumandaling manalangin para po sa ating closing prayer. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa bawat isa po sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming naintindihan. Patungkol, Lord God, sa suffering na meron pong kalakip na kaligayahan. Kung kami po ay magtitiwala, mag-i-endure, Lord God, sa mga pagsubok na pinagdaraanan po namin. Salamat, Lord God. Nawa patuloy kami maging tapat po sa inyo. Magkaroon kami, Lord God, ng pananampalataya po sa inyo, pag-asa, pananampalataya, pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Kalakip, Lord, ang aming panalangin. Ang ilang po namin mga kapatid, Lord God, na nagdiriwang sa kanilang kaarawan, pagpalain niyo po sila, Lord God. Ma-enjoy po nila yung kanilang mga birthday, kasama po yung mga mahal po nila sa buhay, ano man po yung desire ng kanilang puso. Kaya rin po yung patuloy na duminig, Panginoon. Dalangin din namin, Lord God, sa mga ilan po namin kapatid na mayroong karamdaman. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ipuin niyo po sila, niyo pagpalang kamay. Maranasan po nila, Lord, ang kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Sa mga gamot na kailangan po nila, mga doktor na kailangan tumingin po sa kanila. And Panginoon, sa mga financial na kailangan po nila, kayo po yung patuloy na mag-provide ng lahat ng kailangan po nila, Panginoon. Hindi man po namin, Lord, babanggit lahat po ng pangalan po nila, pero Panginoon, tinataas po namin po sa inyo at nababasa niyo po, nalalaman niyo po, Lord God, lahat po ang aming mga kapatid na kailangan ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Dalangin din namin, Lord God, sa oras pong ito, sa mga may pagsubok, mga may problema sa buhay, tulungan niyo po sila, Panginoon. Sa mga nakakaranas, Lord, ng kalungkutan, sa pagkawala po ng mga mahal po nila sa buhay, yakapin niyo po sila. Maramdaman po nila ang pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon. At ano man po yung mga panalangin na hindi mo na nabanggit, tinataas po namin po sa inyo. Sa mga ilang events na paparating po sa aming church, patubayan niyo po ito. Patuloy na kayo po yung mapapurihan at maparangalan. Salamat, Panginoon. At patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po sa next Friday.